Nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991, isa sa mga nalubog sa lahar ay ang Bacolor, Pampanga. Makalipas ang mahigit 20 taon, ang ibang mamamayan ng Bacolor nakabangon na sa unos. Pero ang iba sa kanila, lubog pa rin sa kahirapan. Katulad na lang ng mga estudyante ng Tinajero Elementary School Annex. Dito sa Barangay Tinajero, Bacolor, Pampanga, ang mga bahay lubog sa lahar. Ang daan, balot sa alikabok. Isa kasi ito sa mga lugar na nasalanta noong pumutok ang Bulkang Pinatubo noong 1991 at kasama sa inanod ng lahar ang kanilang kabuhayan. Ito ay may mga taniman ng palay. Pero dahil sa lahar, ang dating pinakikinabangan noon, ngayon, puno na lamang ng matataas na talahib. Pero ang mga taga-barangay Tinajero, pinagtibay ng trahedya at panahon, pursigidong bumangon at bigyan ng magandang kinabukasan ang mga susunod na henerasyon. Kaya ang mga magulang ng barangay Tinajero, ginagawa ang lahat para makapagtapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. At kahit 3 kilometro pa ang nilalakad ng mga bata papuntang eskwelahan, sinatsaga nila ito makapasok lang. Itong mga estudyante namin dito, isa sila sa mga depressed, deprived at underprivileged dito sa buong Bacolor District. Sinasabi nila na kabilang sila dun sa mga pinakamahihirap na barangay, yung Tinajero, Barangay Tinajero. Kaya lang, pagdating sa Tinajero Elementary School Annex, ito ang inaabutan nila. Humigit kumulang 100 estudyante ang naghahati-hati sa 4 na classroom. Epekto nun siguro di masyadong makakapag-concentrate dahil nga iba yung kaklase niya, iba yung grade yung kasama niya. Tsaka siguro parang sasabihin ng bata, there is a repetition of the lesson. Parang in a way, magsasawa din yung bata at tsaka syempre, isang teacher yung mag-handle sa kanila. May 3 classroom pa sana silang pwedeng pakinabangan, pero binaha ito. Ang likod naman ng mga classroom, ginagamit nilang home economics room. Ang kaawa-awa nilang kalagayan ang nakita ng Guiding Road, isang NGO na nagsasagawa ng iba't ibang outreach program para sa mga kabataan. Ang naging idea namin is, ang dapat tutukan mga bata If you want to make yung substantial impact sa future, dapat yung mga bata lumaki na unang-una may hope, yung proper education, yung may maganda silang vision na yan ito ang gusto kong mangyari pagdating sa future. Naniniwala ang Guiding Road na karapatan ng bawat batang Pinoy na makapag-aral. Kaya para matulungan ang mga estudyante ng Tinajero Elementary School Annex, nagdala ang Guiding Road ng school supplies para sa kanila. Sakto sa pagbubukas ng klase. At dahil malayo nga ang nilalakad ng mga estudyante, sinamahan din nila ito ng 100 pares ng tsinelas. Yung feeling na nararamdaman mo sa ginagawa mo, siguro kahit hanapin mo sa dictionary, mahirap i-describe kung ano yung mararamdaman mo pag nakita mo na kahit konti lang nakatulong ka. Okay, may mga bagong tsinelas na mga bata. Pero para ganahan pa sila lalo mag-aral sa school, ito,
mga bagong school supplies! Yes! Okay, tara, kunin nyo na! At kung dati, tiraman pa sila ng libro, di sila mauubusan ng babasahin dahil nagbitbit naman na ako ang simula ng daang-daang librong nakolekta namin mula sa Happy Libro Campaign. Nalaman din namin na ipapaayos na rin ang isa sa mga classroom nila para magamit na bilang home economics room. Kaya meron kaming advance na regalo, mga bagong kitchenwares. Di na sila magtitiis sa mga luma at sira-sirang gamit pang kusina. Nananatiling lubog sa lahar ang karamihan sa mga lugar na nasalanta noong pagputok ng bulkan. Pero ang mga taga-barangay Tinahero, patuloy ang pagbangon mula sa abo ng trahedya. At patunay rito ang mga estudyante ng Tinahero Elementary School Annex na patuloy ang pagpupursigi para sa magandang kinabukasan.